Magdamag kaming nagtampisaw sa kaligayahan ng gabing iyon. Sa silid ko na din siya natulog at ng gabi ding iyon ay naging kami na. Isang lihim na relasyon ang nabuo sa pagitan namin ni Jake. Lihim dahil hindi pa namin maaring ipagtapat sa mga magulang ko. Ang sabi niya sasabihin niya daw sa mama at papa niya gaya ng sinabi niya bago niya ako angkinin. Pero nakiusap ako na ilihim muna namin sa lahat. Nagkaroon din kami ng pagkakataon na ikwento sa isa't isa kung ano ang istorya sa likod ng matitibay naming tumbok sa bilyar. Ang sabi niya ay magaling din daw sa bilyar ang papa niya na si Ninong John. Ayon nga daw sa kwento ng mama niya ay nag-champion daw sa isang malaking tournament si Ninong John dito sa Pilipinas noon. Pero hindi na daw ito nagpatuloy sa bilyar dahil mas pinili na magtrabaho sa Amerika. Hindi na din niya alam ang iba pang kwento. Sinabi ko rin naman sa kanya na pangarap ni tatay na mag-champion noon pero hindi nangyari o hindi niya natupad. At ngayon na yang nais nito ay ako ang tumupad noon. Kinabukasan ay masaya akong pinaghanda ng almusal ang mahal kong si Jake. Hindi ko pa din pinalitan ang suot kong pantulog. Saglit ko lang din naman kasing naisuot yon dahil magdamag din kaming walang saplot. Masayang masaya kami. Malayang gawin ang kahit anong nais namin. Para kaming bagong kasal na nasa honeymoon pa lang. Pagkakain ng almusal ay magkakainan at matutulog. Tapos kakain ulit ng tanghalian, at pagkatapos ay magkakainan ulit. Nais kong sulitin ang araw na iyon dahil hindi ko alam kung mauulit pa iyon. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng laban namin ni Jake. Kung mananalo ako ay matutuwa si tatay. At paano naman kung matalo ako? Baka hindi yun matanggap ni tatay. Alam kong isang maliit na tournament lang iyon. Pero alam ko din na napakahalaga kay tatay na maipanalo ko iyon. Pagkabalik nila tatay ay dumating na din naman sila Ninong Jun. Kinabukasan na kasi ang laban namin ni Jake. Gaya ng una ay nagkainuman ulit sila tatay. Kami naman ni Jake ay sa bilyaran ulit nagtambay. Bandang 11:00 ng gabi nang puntahan kami ni nanay sa bilyaran. Tulog na daw sila tatay at sila Ninong Jun. Sa silid na tinutulugan ni Jake pinatulog ni nanay sila Ninong at Ninang. Kaya naman walang ibang tutulugan si Jake kundi sa sala. Mahigit 1 oras na akong nakahiga sa silid ko, pero hindi ako makatulog. Iniisip ko si Jake. Naawa ako sa kanya dahil sa sofa lang siya natutulog. Iyang sabi ko sa kanya ay siya na lang sa silid ko at ako na lang sa sala pero hindi siya pumayag. Nakakahiya naman daw sa akin at sa mga magulang ko. Iniisip ko din ang mga nangyari sa amin ng mga araw na kami lang ang tao sa bahay. Hindi ko yun makakalimutan dahil pinaramdam niya sa akin kung gaano kasarap maging isang babae. Inalala ko ang mga halik niya, ang mga haplos ng palad niya sa balat ko at ang pagkain niya sa namumukadkad pa lang na kabibe. Hindi ko mapigil na mag-init dahil doon. Bukas na ang laban namin at hindi ko alam kung ano talaga ang mangyayari. Kailangan kong ilabas ang init. Kailangan ko si Jake. Hindi ko na natiis. Lumabas ako ng aking silid upang puntahan si Jake. Nakatalakbong ito ng kumot. Jake! Mahinang tawag ko dito kasabay ng mahinang pagtapik. Agad naman itong nag-alis ng talakbong, gising pa din pala ito. Len, bakit gising ka pa? Hindi ako makatulog, Jake eh. Parehas pala tayo saad nito. Paantok muna tayo sa bilyaran saad ko. Tumango lang ito at bumangon kaya dumiretso na kami sa bilyaran. Pagdating namin doon ay agad ako lumapit sa kanya at niyakap ko siya ng mahigpit. Napakayakap na din siya sa akin at hinaplos-haplos ang likod ko. Maya-maya ay inangat ko ang aking ulo at tumitig ako dito. Jake, bukas na ang laban natin. Gagawin ko ang lahat para matalo ka pero ipangako mo na paghuhusayan mo. Hinaplos-haplos nito ang pisngi ko. Pangako, Len. Huhusayan ko bukas at bibigyan kita ng matinding laban. Sagot ni Jake saka ako siniil ng mariing halik. At muli sa lamesang iyon ng bilyaran ay pinagsaluhan namin ang ligaya. Muli naming pinaramdam ang pagmamahal sa isa't isa. Walang kapantay na ligaya ang aming nadarama. Dahil sa sobrang ligaya ay hindi namin naisip na nasa labas lang ng bahay ang bilyaran. Hindi namin napansin na nagising na pala si tatay. At may nadinig na kaunting ingay sa bilyaran. Bigla na lang may humatak kay Jake at isang suntok ang nakapagpabuwal dito. Tay! Saad ko sabay dampot sa mga damit ko at itinakip iyon sa maselang bahagi ng katawan ko. Muling hinarap ni tatay si Jake, kaya mabilis akong nagbihis at inaawat si tatay.
Tay, tama na po. Nagmamahalan po kami ni Jake. Ha? Nagmamahalan? Nasisiraan ka na ba? Palagay mo ba ay magmamahal itong lalaking ito sa isang tomboy na katulad mo? Hindi ako tomboy, Itay. Babae po ako. Kayo lang naman ang nagpupumilit na maging kilos lalaki ako eh. Sinusunod ko lang po kayo, Tay. Nagsusuot panlalaki at kumikilos lalaki ako dahil yun ang gusto nyo. Pero babaeng babae po ang puso ko. Babae ang buong pagkatao ko. Dahil sa ingay ay nagising na din si Nanay at sila Ninong Jun. Agad silang lumabas sa bilyaran. Pare, anong nangyayari? Tanong ni Ninong, "Yang anak mo paring Jun. Gusto pa atang hadlangan ang pangarap ko para sa anak ko." Agad na nilapitan ni Ninong si Jake nang makitang naupo sa sahig si Jake at may dugo sa nguso. Tila nagdilim ang paningin ni Ninong Jun. Tumayo ito at lumapit kay tatay. "Gago ka pare, sinaktan mo ang anak ko." Isang sapak din ang ibinigay nito kay tatay. Lumaban si tatay at nagbuno sila sa bilyaran. Pilit silang inawat nila Nanay pero malalakas ang mga ito. Matitindi ang galit na tila ba may malalim na hidwaan. Hindi pa ba kayo masaya sa ginawa nyo noon? Hinadlangan nyo na ang pangarap ko noon, pati ba naman ang pangarap ko sa anak ko, kayo pa din ang hahadlang. Yun ang sad ni Tay na nakpagpaisip sa akin. Si Ninong John, hinadlangan ang pangarap ni tatay noon. Ang pangarap lang naman ni tatay na alam ko ay maging champion sa bilya. At yun lang din ang pinapangarap niya na tuparin ko ngayon. Ibig bang sabihin ay totoo ang sinasabi ni Jake na magaling sa bilyar si Ninong Jun? Pare, hindi ko hinadlangan ang pangarap mo. Kaya nga umalis ako, diba, at nagpunta ako ng Amerika. Para hindi na ako maging hadlang sa'yo. Kaya kung hindi mo natupad ang pangarap mo, ay hindi ko nakasalanan yon. Nang mga oras na iyon, ay humupa na din ang banggaan nila. At puro salita at sumbata na lang ang nadinig ko. Hanggang sa tuluyan ng hatakin ni Nanay si tatay papasok ng bahay at kwarto. Naiwan sila Ninong Jun, Ninang at Jake sa bilyaran. Humingi naman ang pasensya si Nanay kila Ninong Jun. "Pumasok ka na sa silid mo, Lenlen," sigaw pa ni tatay bago nito tuluyang iwan sila Ninong Jun. "Anak, ano bang ginawa mo?" tanong ni Ninong kay Jake habang inaalalayan paupo sa mahabang upuan sa bilyaran. Pinunasan naman ni Ninang ang labi niya na may kaunting dugo pa. "Tay, mahal ko po si Lenlen. Mahal na mahal ko po siya at ipaglalaban ko po siya sa ad ni Jake. Nagmamahalan po kami ni Ninong Jun," singit ko naman. "Hindi niyo naiintindihan ang sitwasyon, anak, Lenlen." "Ano po ba ang hindi namin naiintindihan pa? Ipaliwanag niyo sa amin ni Lenlen. Ano ang totoong istorya sa likod ng pagiging magaling niyo sa bilyar? At ang pangarap ni Tito Jun para kay Lenlen na maging champion sa bilyar, ang pakiusap ni Jake sa papa niya. Mabuti pa, Lenlen, pumasok ka muna sa silid mo at baka lalong magalit ang tatay mo. Isang araw ay malalaman niyo din ang lahat. Sa ngayon pahupain muna natin ang galit ni paring Mario." Mahabang paliwanag ni Ninong Jun. Wala na akong nagawa kundi pumasok sa silid ko at magpahinga. Umiyak ako ng umiyak sa loob ng aking silid. Mahal ko si Jake. Mahal na mahal, kaya nga sa kanya ko ipinagkaloob ang aking sarili. Pero paano ko siya ipaglalaban? Paano ko kakalabanin ang pangarap ni tatay para sa akin? Dahil sa matinding pag-iisip at pag-iyak ay nakatulog na ako. Paggising ko ay agad ako lumabas upang i-check sila Jake at kinabahan ako nang hindi ko siya nakita sa sala at maging sa bilyaran. Tinungo ko din ang tinutulugan nila ni Ninong Jun. Pero wala na sila doon. Muli ay napaiyak ako. Maya-maya ay lumabas si Nanay sa silid nila. Umupo ito sa tabi ko nang makitang lumuluha ako. "Nay, wala na sila, Jake?" "Oo, anak, maaga silang umalis at ang sabi ay luluwas na daw sila ng Maynila para asikasuhin ang pagbalik nila sa Amerika." Lalo akong lumuha at napayakap kay Nanay. "Nay, mahal ko po si Jake sa ad ko." Niyakap ako ni Nanay habang hinahaplos ang likod ko. "Alam ko, anak, nararamdaman ko. Nakita ko din na malungkot si Jake pero wala din siyang magawa." Doon ay kinuwento na nga sa akin ni Nanay ang storya ni tatay at Ninong Jun. At ang larong bilyar na pangarap ni tatay noon. Wala nun si tatay at umalis kaya nakapag-usap kami ni Nanay. Ayon kay Nanay ay magkababata si tatay at Ninong Jun. May kaya ang mga magulang ni Ninong Jun at si tatay lang ang matalik nitong kaibigan mula pa noong bata sila. Bata pa lang daw ay hilig na ni tatay ang bilyar.
Nagkataon na may sariling bilyaran sa bahay, ang papa ni Ninong Jun. At yun ang dahilan kung bakit naging malapit si tatay sa papa ni Ninong Jun. Bilyarista daw kasi ang papa ni Ninong Jun. At pangarap din nito na maging isang sikat na bilyarista si Ninong. Pero para kay Ninong ay isang libangan lang ang bilyar. At hindi ito nangangarap na makilala sa larong iyon. Magaling si Ninong sa bilyar at ang totoo daw ay kaya nitong makasabay sa mga professional player. Pero ni minsan ay hindi daw nito pinangarap na maging isang pro player. Ibig sabihin parehas lang si Ninong at Jake. Matitibay sa bilyar pero may ibang pangarap at hindi ang maging sikat na bilyarista. Dahil daw doon ay nag-focus ang papa ni Ninong kay tatay. Nakitaan daw kasi ito ng potensyal na maging pro player. Naging malapit sa isa't isa si tatay at ang papa ni Ninong Jun. At mula noon ay si tatay na ang hinasa ng husto ng papa ni Ninong para ilaban sa mga kompetisyon. Halos araw-araw ay nakila Ninong Jun si tatay para mag-practice at kalaunan. Ay ang papa na ni Ninong ang naging manager ni tatay tuwing may laban sila or money game. Dumating daw sa point na nagsiselos na si Ninong kay tatay. Hanggang sa dumating nga na may isang malaking tournament sa lugar nila. At isinali ng papa ni Ninong si tatay. Lingid sa kaalaman ni tatay at ng papa ni Ninong Jun ay sumali din pala si Ninong sa tournament na yon. Kaya naman nang magsimula na ang tournament ay ikinagulat nila na kasali si Ninong Jun at ang matindi pa daw ay sila ang nagharap sa final. Ngunit sa huli ay nanaig ang tumbok ni Ninong Jun. Matapos daw ang laban ay kinausap ni Ninong Jun si tatay. Inamin nito na matinding selos ang dahilan kung bakit siya lumaban. Ayaw niya daw tuluyang mawala ang bilib sa kanya ng kanyang papa at mabaling na ng husto kay tatay. Naunawaan naman daw yun ni tatay. Kaya naging magkasundo pa din sila at hindi iyon naging hadlang sa kanilang pagkakaibigan. Pero hindi pa iyon ang buong kwento. Dahil daw kasi sa pagkakapanalo ni Ninong ay bumalik ang samahan nila ng tatay niya. Kaya naman siya na ang naging manok nito palagi sa malalaking laban. Si tatay naman ay nagpatuloy lang sa paglalaro at pag-eensayo